Ang ministeryo na ating Panginoon is the preaching ministry. Pangalawa, He has a teaching ministry. At pangatlo, He has a healing ministry. In Matthew chapter 4, nakikita ho natin the ministry of Jesus Christ nung siya'y nangangaral. He says, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." He also went to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Ang ikalawang ministeryo na ating Panginoon is teaching, which nakikita po natin in chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Na kung tawagin po, the Sermon on the Mount. That is His teaching ministry. Pagdating po sa third ministry na ating Panginoon, it is healing, which nakikita po natin in chapter 8 all the way to chapter 12. So yung tatlong bagay, ministeryo na nakikita ho natin sa ating Panginoon Jesucristo is found in the book of Matthew. So we're going to focus this afternoon doon po sa kanyang itinuro in His teaching ministry in Matthew chapter 6. Now for those who study the book of Matthew, lalo na po the Sermon on the Mount, we have to understand that yung Sermon on the Mount begins in chapter 5 at ito'y natatapos in chapter 7. Ito po ay isang mahabang pagtuturo at mensahe na ibinigay ng ating Panginoon. In chapter 5, makikita po yung katuruan tungkol sa tunay na pinagpala ng Diyos. Wala ho yung kinalaman sa materyales, wala po yung kinalaman po sa pera, kundi all the true blessedness na makikita po sa isang tao that proves that he's truly happy is that he is broken in heart and relying on God. Secondly, by the time you get to Matthew 6, ang katuruan po dito is speaking about fasting, speaks about prayer, speaks about wag tayo maglalaan ng kayamanan dito po sa mundo dahil one day, mabubulok po yan, papano po yan balang araw, and therefore, we should not be worried about our lives. And by the time you get to Matthew 7, ito po ay nahati sa ilang bahagi that speaks about judgment, false Christians and true Christians, false salvation and true salvation, false foundation and true foundation. So lahat po yan ay bahagi sa iisang mahabang mensahe at katuruan known as the Sermon on the Mount. Now, something that I want to teach this afternoon that I felt impressed to teach upon, and that is on the doctrine of worry. Ang katuruan po tungkol sa pag-aalala. When we speak about the word worry, this is referring to something that troubles the mind and troubles the heart to not trust in God. Yun po talaga ang ibig sabihin po ng worry in the Bible. There are fears, meron po tayong mga iniisip, may mga bagay po that causes us to have anxiety. There are things that troubles our mind, our hearts, that causes us to not trust in God. Now marami ho sa atin, including myself, we go through some form of anxiety on some certain occasions sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Some of us have anxiety concerning about paying the bills. Meron naman ho sa atin anxiety about the salvation ng ating mga minamahal po sa buhay. Meron naman po sa atin having anxiety of the sicknesses and diseases na nasa ating katawan. Marami ho tayong iniisip. Marami po tayong inaalala. Marami po mga bagay that causes us to be overwhelmed to the point na hindi na ho tayo nakapag-iisip ng tama and therefore we become worried. We can even admit, mga kapatid, pag tayo ho ay worried, pumapasok po ang depression. Pumapasok po ang discouragement. Pumapasok po ang mga masasamang salita sa ating mga bibig. Lumalabas ho yan when we are worried. Minsan, umiinit po ang ating mga ulo. Minsan, nakakagawa po tayo ng mga bagay na wala na po sa direksyon o layunin po ng Diyos. Pero the question now is, ano po ba ang gamot? What is the solution? What is the medicine, the antidote for worry? Na bago ko po ipaliwanag ho yan, para maunawaan po natin kung bakit po nasabi ng ating Panginoon, do not be worried, there's a couple of verses na konektado po dito kung bakit napaka-essential for us to understand the teaching of worry. So let's begin here in verse 19. Ito po yung mga dahilan kung bakit po nasabi ni Jesus,
Do not be worried. Verse 19. The Bible says, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa iyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa iyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Verse 20. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So here Jesus begins off a subheading, an introduction. Bago po niya sabihin, do not be worried, he ends up giving them an introduction of things not to be worried about. Bakit po ba nag-aalala po ang tao? O sabi po ng Biblia, the reason why marami po sa panahon ni Kristo ay nag-iipon is because they don't trust in God for their tomorrows. Now, ang ibig sabihin po ng ipon po dito does not mean na nag-iipon po for the needs of the family. Hindi yun ang ibig sabihin po ni Kristo dito. But what He is saying is, may mga tao ho na nag-iipon po ng kayamanan po dito sa mundo, not for the sake of Christ, but for their own selfish future. Kaya naman, ang sabi po ng Biblia in verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Now this teaches us that pag ang tao po, paggising pa lang ng umaga, hanggang sa kanyang paghiga at pagtulog sa gabi, wala na ho siya ibang iniisip kundi yumaman at yumaman at yumaman. Walang lumalabas sa kanyang bibig kundi pera, kayamanan at future. Walang nilalaman ang kanyang puso kundi yung mga bagay na makamundo. And the reason for this, sabi ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. In other words, they love the money more than God. They love the world more than God. But when it comes to Jesus Christ and their commitment to the Son of God, He is only a option, a secondary choice, pero hindi siya yung main priority. Kaya ang sabi po dito, if you read down with me, in verse 24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magigitapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. You ever wonder why Jesus said in the middle verse, if your eye be evil, your whole body becomes darkness? Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, dahil ang kayamanan po niya, kung nasaan ang kanyang kayamanan, naroon din ang kanyang puso, naroon din ang kanyang mindset, naroon din ang kanyang mga mata, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, ay nakasentro sa mga bagay dito po sa mundo. And for that reason, nasabi po na ating Panginoon Jesucristo sa maraming tao on the Sermon of the Mount, you cannot serve two masters. You cannot serve mammon. Hindi po mammon, as in yung tinapay, but mammon, which was money in those days. At ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, you cannot hold on to Christ and at the same time hold on to the world. And this is how you'll know, mga kapatid, if you are serving the world and not Christ. Pag naapektuhan na ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Naapektuhan na ang iyong oras para sa Panginoon. Naapektuhan na ang iyong paglago bilang Kristiyano. Hindi ka lumalalim. Hindi ka lumalawak sa iyong pagkaintindi at pagmamahal sa Panginoon Jesucristo, kundi lalong nabababawan ho yan. Napapalitan ng isang bagay na umaagaw po ng pansin rather than focusing your attention on Christ. And yet the Bible says, hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang amo. So bakit po nagagawa ng mga tao sa panahon po ni Kristo na maglingkod sa dalawang amo? Very simple. Lack of trust in God that leads to unnecessary means of providing for their needs. Nang ibig sabihin, mas inuuna po nila ang kanilang pangangailangan dahil hindi sila nagtitiwala sa Diyos sa tamang paraan. Hindi na bali maapektuhan ang paglilingkod.
Hindi na bali mapektuhan ang pamilya. Hindi na bali mapabayaan ang spiritual ng pamilya or yung spirituality ng marriage or spirituality of themselves. Basta lang makamtan ang mga bagay dito po sa mundo. Hindi na bali mapabayaan ang lahat ng bagay. And for this reason, Jesus says, hindi tayo makapaglilingkod with two different masters. Magiging tapat ka kay Kristo, but you will hate this, or you will love this and hate Christ. You cannot hold to two parties. That's the reason why the very first law of the Bible, when it comes to the Shema sa Deuteronomy 6, is, Hear, O Israel, the Lord thy God is one, not two, but one. And you shall love that one God with all your heart. Walang hati. Walang kahati ho doon. With all your soul, walang kahati. With all your mind, walang kahati. In doing so, it leads to idolatry. So dahil po, walang tiwala ang mga tao sa Diyos, nagagawa po nila pabayaan ang kanilang pamumuhay bilang mga servants of Yahweh. Pangalawa, napapabayaan po nila ang salita po ng Diyos. Kaya kung tutuusin, ang mga tao nagpapabaya sa salita po ng Diyos, these are the people na talagang punong-puno ng pag-aalala. Na how do we pabayaan the Word of God? Pastor, paano yun? Nagbabasa naman ako araw-araw. Hindi po yun sa pagbabasa lamang. Pagbabasa na walang application leaves you vulnerable to unbelief. Kaya ang importante ho dito mga kapatid, that when we study about worry, ito po yung gamot na binibigay po sa atin ng Panginoon. So in verse 25, he begins off by saying, Therefore, I tell you. Kaya, sinasabi ko sa inyo. Sa pag-aaral po ng Biblia, there are words in the English tulad po ng therefore. Sa Tagalog, sa makatuwid. Sa gayon. In English, therefore. Now, when you study the Word of God, lalo na po each verse of the Bible, tuwing na may makikita po tayo salitang therefore, ang ibig sabihin po niyan, it concludes lahat ng nasabi ni Kristo from the previous verses. So ano po ba yung mga nasabi po niya kanina? Huwag ho tayo mag-iipon ng kayamanan po dito sa mundo. Lalo't lalo na, ang ating utak at puso ay nahahati na sa ating paglilingkod. Pangalawa, ingat ang ating mga mata na huwag itoon pansin sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian po ng Diyos. At pangatlo, you cannot serve two masters. Yun ang kanyang itinuro. So right after Jesus teaches this, sinabi po niya next, therefore. Dahil nabanggit ko na yung mga ito, therefore, ito ang dapat nating gawin. He goes on by saying, huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay. Now, there's a few things that I observed in this text na nais ko po i-share po sa atin. Number one, Jesus says, huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay. There are three things na makikita po natin sa talatang 25 hanggang 34 that Jesus commands the church not to be worried about. Di po ba sa Biblia, maraming tao po ay nag-aalala sa maraming bagay. Tungkol po si Martha. Martha, Martha, you are worried. You are troubled about by many things. And in the parable of the sower, may mga tao po na nakarinig po na salita po ng Diyos, and with joy, they received it. Pero habang tumatagal po ang mga bagay at alalahanin dito po sa mundo, they got so worried na napabayaan na po nila si Kristo, and the Bible says, it choked their growth as a Christian. So here, there are three things na mapapansin po natin that we are not to be worried about. Number one, sabi po niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay. Do not be worried about your life. There are many people, mga kapatid, that are worried about their lives. Ano kaya mangyayari sa akin bukas? Ano kaya mangyayari sa akin next week? Ano kaya mangyayari sa akin next month, next year? They are filled with worry.
Pero sabi ni Kristo, kung nauunawaan po natin kung sino ang may hawak ng buong sansinukob, if we understand who holds the whole universe together, we would not have this problem of worry. Bakit po ba nag-aalala ang isang tao concerning about their lives? Well, maraming rason. Number one, maari dahil sa kanilang ginawa na kalokohan, nag-aalala sila na baka may mangyari sa kanila dahil po sa kanilang kasalanan. The Bible says, what you sow is what you reap. If you sow to what is good, you will receive what you have sowed. So nag-aalala po sila sa ganung bagay. May nag-aalala naman po, like 1 Peter, sa mga Kristiyano na nag-aalala baka sila'y usigin at patayin. So ngayon, pinalakas po sila ni Pedro sa pamamagitan po na kanyang sulat in 1 Peter by saying, huwag kayong mag-aalala sapagkat may nakalaan para sa inyo sa langit, that one day if you will persevere, you'll be granted this access in the kingdom of heaven. Pero dito, yung pag-aalala po sa buhay is not referring to the kingdom. It is not referring to sin itself, sa nagawa po nila kasalanan. But it has something to do with food and clothing. The three things that Jesus wants us to know this afternoon, ayon po dito, is that wag po tayo mag-aalala, number one, with our lives. Pangalawa, wag kang mag-aalala tungkol sa iyong kakainin. At pangatlo, wag kang mag-aalala sa iyong isusuot na damit. Let's begin with verse 25 again. Huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. So bakit po nasabi ng Biblia, huwag po tayo mag-aalala tungkol po sa ating buhay? Because first and foremost, who is the one that gave you existence? It's God. Now, humanly speaking, some would say, si papa ko, tsaka mama ko. That's true. But who gave them existence? Yung lolo ko at lola ko. That's true. But who gave them their existence? Hanggang you get to the point of origin where the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. So this teaches us, bakit hindi na ho natin kailangan mag-alala po tungkol sa ating buhay? Dahil ang nagbigay ho sa atin ng buhay, siya ang bahala sa atin. So Jesus told us not to worry about our lives, not to worry about the food we're about to eat, and not to worry about the clothing that we are to wear. Now of course, ang tinutukoy ho dito ay hindi yung mga taong tamad. Nang ibig sabihin, total, ang Diyos naman mapo-provide eh. Well, hindi na lang ako gagawa. Uupo na lang ako dyan, aantayin ko na lang na may ibon magbigay sa akin ng Jollibee, and therefore, magtitiwala na lang ako sa Panginoon. Hindi yun ang ibig sabihin po ni Kristo. He's referring to people who need survival sa tamang paraan, and God will provide for their needs. So bakit hindi ho tayo dapat mag-alala tungkol sa ating buhay? Because the Bible says, dahil binigyan kayo ng Diyos ng buhay. If God has granted us life, the Bible says, sigurado, bibigyan niya po tayo ng pagkain at isusuot. Binigyan po kayo ng trabaho. Binigyan po kayo ng mga bahay. Binigyan po kayo ng mga lugar kung saan po kayo titira. Binigyan po tayo ng pagkain. Doesn't matter if it's sardinas, it doesn't matter kung yan po ay pandesal lamang, binigyan tayo ng Diyos ng pagkain. If you can eat more than once a day, you ought to be thankful to God. Pastor, you don't understand. 3 araw na yan sa refrigerator eh. It doesn't matter. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkain. Pagpapala pa rin ho yun. I remember when I was living in the West End, sa downtown, tuwing na sumisilip po ako from the back lane, doon sa balcony, walang araw, whether it's summer or whether it's winter, na walang dumadaan na mga mahihirap at homeless po doon sa basurahan. Kinakalkal po nila ang mga lumang pagkain, panis na pagkain.
Naghahanap po sila ng mga damit, di na bali butas-butas, o may dumi. Kinukuha po nila yung mga bagay po nito. Bakit ho? Because they are unfortunate. But us, mga kapatid, we are living in a place that our roof is over our heads. May nakakain ho tayo. Nawa ho, mga kapatid, hindi lumalabas sa ating mga bibig yung mga reklamo na bakit ito na naman? Sardinas na naman. Tinapay na naman. Sausage na naman. Do you not know, ang nagbigay ho sa atin ng pagkain po na yun through providence ay ang Diyos. We ought to be thankful to God. Amen? So sabi ho dito, bibigyan niya po tayo ng damit. Even damit. Pastor, you don't understand. Ang gusto ko kasi Louis Vuitton, tsaka Gucci, tsaka Versace. Yan sa akin lang, no fear, Joe, Fubu. It doesn't matter. Binigyan po tayo ng Diyos ng damit. Have you seen the people in Africa? Have you seen those in third world countries? Walang maisuot. And yet, dito po tayo, in this world where God is providing, nagrereklamo po tayo sa ating mga damit. The Bible says, bibigyan po tayo ng Diyos ng makakain at maisusuot. Verse 28, here's another reason why Jesus doesn't want us to worry. He now demonstrates through means of creation. Sabi po niya in verse 26, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? So notice here, there are two reasons why Jesus says, do not be worried about your life. Number one, He will feed you. So paano ho niya ipinakita yung halimbawa that God will provide for your needs when it comes to food? Hinalintulad po niya the example of the birds in the sky. Tignan yung mga ibon, mga kapatid. Hindi sila nag-overtime. Hindi sila nagtatrabaho. And yet, how on earth are they able to provide for themselves is the question. Sabi ng Biblia, ang nagpapakain ho sa kanila ay ang Diyos. Taas nga po ng kamay, are you more precious than birds? Mas mahalaga po ba kayo kaysa sa mga ibon, manok? Amen? Na kung sasabihin ho natin, hindi, something is wrong. Because you are made in the image of God. Ang sabi ng Biblia, mas mahalaga po tayo kaysa sa mga ibon. We are more valuable than the birds of the sky. If you look at yung mga kalapati po natin dito sa Winnipeg, lalo na po yung mga pigeons, if you look, dumadami ho sila. They don't do overtime. Saan nila nakukuha yung pagkain na kailangan ho nila? Ang Diyos ang nagpo-provide. Now, when you watch National Geographic, may tinatawag po na cycle of life. Anong ibig sabihin po na cycle of life? For example, there's one substance that produces this. And then the worms take that substance. And then habang yung worms ay lumilitaw, kinakain naman po ng mga ibon. At pag may nagugutom, we would see there are other predators na kinakain naman yung ibon. And then when that predator is up for grabs, pinapatay naman po ng hunters at sila naman po ang kumakain doon sa mga predators. It's a circle of life, cycle of life. Sino ho nagbibigay ng mga ganong klaseng providence? It's God. At hindi nauubusan. So sabi po dito ng Biblia, di ba, mas mahalaga po tayo kesa sa kanila, sa mga ibon? So God demonstrates through creation, tignan mo what's happening in our world. So who is the one controlling this? Do not be worried, ang sabi po ni Kristo. Kung ang ating Panginoon, pinapakain po niya yung mga ibon, kung ang ating Panginoon, inaayos po niya, and He is holding all together, all of creation and the universe. As I have mentioned this before, mga kapatid, when you look into our universe, bakit po ang ating mundo, the earth, planet earth, bakit it's rotating in a certain way na hindi po siya lumalapit sa sun at hindi rin po siya lumalayo sa sun? Bakit for many, many years, it's circling in a certain dimension na wala po yung pag-forward po niya and backwards.
Kasi kung ang earth po natin ay lalapit po sa sun, masusunog ho tayo. And if our earth were to backtrack, tayo naman po ay magkakaroon ng ice age. But what is causing the earth to stay in its axis for that long period of time? Well, sabi po ng Biblia, it is Jesus who holds the universe together. And for that reason, sabi ng Biblia, kung yung mga ibon ay pinapakain ng Diyos Ama, how much more pa para sa atin, na mas mahalaga pa kaysa po sa mga ibon. Another reason why Jesus says not for us to worry is based off of verse 27. Ito po is another reason. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala? So notice what it says in verse 27. In English, it says, "Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" So the first thing is, huwag ka mag-aalala sa iyong buhay because God has your life, your food, and your clothing covered. Huwag kayong mag-aalala sa buhay because when you look at creation, hawak ng Diyos ang buong sansinukob. The third thing na nais po ipakita ni Kristo, don't be worried about your life because ang pag-aalala sa buhay doesn't do us any good. Hindi nakapagbibigay po ng mabuting bagay ho sa atin, mga kapatid. Sige nga po, taas nga po ng kamay. Sino ho dito ay tuwan-tuwa pag sila'y nag-aalala? Sino ho dito naiiyak po sa tuwa? Oh, thank you Lord, nag-aalala po ako. Wala, kahit ho sa atin. Pero ito po ang totoo, nakukulong ho tayo sa kwarto, wala ho tayong kinakausap, kundi ang ating mga sarili, hanggang magana ho ang ating mga mata. Sa kaisip, sa katingin sa pader, hanggang pumapatay na ho tayo ng mga langaw na wala naman ho doon. Bakit po ganon? Because we're constantly thinking. Napakahirap po kung nakukulong ka sa kwarto at hindi mo kinakausap ang Diyos. Sigurado, iba ang iyong kinakausap. At pag iba ang iyong kinakausap, mapapansin mo na didikris na ang iyong panahon to focus on God. Iiyak ka na lang doon at gagawa ka ng sariling paraan without consulting God. The Bible says, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Pero pag tayo ho, in-entertain po natin ang pag-aalala, sabi ng Biblia, it doesn't add anything good to our lives. Matter of fact, ang nagagawa po ng pag-aalala, it chokes our growth as a Christian. Saglit po natin basahin ang Mateo Kapitulo 13, talatang 22. Matthew 13, verse 22. What happens when you entertain worry consistently? The Bible says in Matthew 13, verse 22, this is referring to the thorny ground, ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. What is the reason why worry chokes the Word of God in one's life? Because they're so focused and affected by the worries of life. Number one, apektado po sila sa mga alalahanin po dito sa buhay. Pangalawa, apektado po sila sa paghahangad na yumaman. Mahirap ka man o mayaman, mga kapatid, pagdating po sa kamatayan, parehas po ang ating pupuntahan. We're all going to be buried underneath the ground. Mayaman ka man o mahirap. Pero pagdating sa kabilang buhay, dalawa ang pupuntahan po ng tao, impyerno o langit. Impyerno sa mga taong walang inatupag kundi maging mayaman lamang ang kanilang hinangad. Pero hindi kaharian po ng Diyos.
Whereas the second one, langit ang kanilang pupuntahan because their whole lives here on the earth, nakasentro po kay Kristo. They want to live for Christ. So sabi ng Biblia, huwag kang mag-aalala. Don't focus on your worry. Kasi hindi ito nagpapahaba ng ating buhay. It doesn't do anything. Now, ang ginamit po dito, in the original, especially in English, is the words, this does not add a cubit to your life. The word cubit, mga kapatid, ay isang measuring tool na ginagamit po in antiquity. Nang ibig sabihin, ginagamit po ito as a measurement sa sinaunang panahon. A cubit, depende po kung anong klaseng cubit. May Philistine cubit, may Jewish cubit, there's a cubit of this, there's a cubit of that. But the Jewish cubit, it comes from the tip of your middle finger hanggang dito po sa ating elbow. This is about 18 inches. That is considered 1 cubit. So ang ibig sabihin po ni Jesus po dito, can you add a cubit to your life? Ikaw ba nagpapahaba ng iyong buhay? Kaya mo ba pahabain ng iyong buhay sa pamagitan ng pag-aalala? Sabi po ni Kristo, the rhetoric question and answer is of course, you can't do anything. Hindi mo magagawa, pahabain ang buhay mo, doesn't matter kung ikaw ay kumakain pa ng healthy. May tinakdang panahon at oras kung kailan po tayo babawian po ng buhay. Now, hindi naman pinagbabawalan po ng Biblia na ingatan ang ating katawan for the glory of God, or mag-exercise, or to eat healthy for the glory of God. Again, for the glory of God. Pero hindi po yun ang paraan para humabaho ang ating buhay. Saan ho natin mababasa sa Biblia na ang pinakamatandang lalaki on the face of the earth that has ever lived, si Methuselah, 969 years old, ay lagi po punta sa Good Life Fitness? Hindi ho natin mababasa ho yun. Never po siya nag-gym, never po siya nag-lift ng weights or nag-bodybuilding, and yet, 969 years of life. Imagine, ilan centuries, ilan generations na ang nakita mo. Imagine kung ikaw si Methuselah at may lalapit na malit na bata. Hi po Methuselah, ako po yung great-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 grandchild po ninyo. Ano nga ulit ang paghalan mo, anak? Imagine 969 years of age. Sino ho ang nagpahaba po ng kanyang buhay? It's God. Kung may ilan ho sa atin, babawian po ng buhay today because that is God's will. Kung pahabain po ng Diyos ang iyong buhay for another year, another 4 years, another 5 years, yun ang kalooban po ng Diyos. Pero ang ibig sabihin po, kung bakit pinapahaba ng Diyos ang ating buhay are two things. Sa mga hindi mananampalataya, kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, pinapahaba po ng Diyos ang ating buhay hindi para mag-enjoy ka sa kasalanan, kundi para magsisi. Hindi porket, oh wow, 40 na ako, pwede pa ako magloko. Hindi ho. May mga kasabihan, ang masamang damo ay mahirap patayin. Hindi po totoo yun. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. Maari, they are able to outlive other people, pero kung hindi ka magbabago in this life, sigurado, aanihin mo yung kalokohan mo sa kabilang buhay. May tinatawag po ang Biblia, ang araw ng paghuhukom. Kung pinapahaba po ng Diyos ang ating buhay, hindi para gumawa ka ng kalokohan o gumawa ka sa lihim, kundi magsisi ka. Because the Bible says, God is not willing that any should perish, but that all would come to repentance. At kung ikaw talaga ay pinili at tinawag ng Diyos, hindi ka mananatili sa ganung klaseng pamumuhay. Magsisisi at magsisisi ka. The second purpose, kung ikaw ay mananampalataya, kung pinapahaba po ng Diyos ang ating buhay, very simple. Hindi pa ho siya tapos para sa atin pagdating sa kanyang layunin at ministeryo. Pastor, 90 na ako eh. So what? Si Noah nga, ginamit 500 years old eh. Tapos tayo ho, magre-reklamo that we're 90. Magre-reklamo po tayo that we're 50. Walang matanda po pagdating po sa Diyos. If God wants to use us, He's going to use us. So sabi po dito in verse 27, if we go back to Matthew 6, balikan po natin ang Matthew chapter 6, verse 27. Sabi ho niya, sino sa inyo ang
makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? That's a rhetoric question. Now, yung term and phrase, it is a rhetorical question, simply means, ito po ay isang katanungan that is so obvious that it is not meant to be answered. So here, parang ang nais po iparating ni Kristo, here, ito ay common sense. May nagawa ba ang iyong pag-aalala? May nagawa ba yung pagdadabog mo? May nagawa ba yung pag-yayel mo, pag-iiyak mo dyan? Instead of ibigay mo sa Panginoon so that your time is not wasted, because worrying doesn't do any good. Naranasan po natin lahat kung ano po nagagawa ng destructive power of worry. It causes you, mga kapatid, to lose focus habang nagmamaneho ka. Hindi mo na alam na ilang tao na nasagasaan na ho natin. And yet, you're still going. Because your mind is all over the place. Kinakausap ka na pala ni Mrs., hindi mo naririnig because you're so full of worry. Bakit po ganon? Because worry doesn't do anything in our lives. Furthermore, in verse 28, at bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? So now he's talking about clothing. Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Verse 29, ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito na sa kabila ng kanyang karangyaan. Verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ng ganito, ang mga damo sa parang, na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng iyong pananampalataya? Now, some of us may ask, Pastor, anong ibig sabihin po nun na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin? What does that mean? Today, it's alive. The next day, it's thrown into the fire. In ancient times, yung mga ganitong klaseng mga damo, mga kapatid, these types of grass na ginagamit po in ancient times, ang fuel for putting fire in the oven. Ito yung mga ginagamit po na damo in the oven in ancient times upang po mapainit yung dapat po na maipainit. Now, it's interesting kasi, notice the description and parallel. Buhay ngayon at sa kinabukasan, malalanta at susunugin. That represents the temporal. Pero he goes on to say, mas mahalaga kayo kesa sa kanila. Ano po ba tayo? Temporal or eternal? Our body as of now, habang mamamatay ho ito, it will temporarily die. Pero ang ating kaluluwa o espiritu, mananampalataya man o hindi, is everlasting. So ang ibig sabihin po ni Kristo po dito, kung yung mga bagay like the grass of the field, which is temporal, inaalagaan ko, how much more of you na may kaluluwa at espiritu that is eternal, hindi ko kayo pababayaan. May mga kapatiran po tayo dito, mga kapatid, maaari, that has ever thought about na pinabayaan ka na ng Diyos? Most of us probably has had that thought. Hindi na ako mahal ng Diyos. Pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin. If that were true, mga kapatid, you wouldn't reach today. Nandito ka ngayon, nakatayo ka pa rin ngayon, may nakakain ka pa rin ngayon, may naisusuot pa rin ho tayo, and yet you're here safe and sound. That goes to show, iniingatan po tayo ng Diyos. So He demonstrates God will provide food sa pamamagitan po ng creation. Tignan mo mga ibon. If I provide for them, I can provide for you. Pagdadamit, yung mga sinusuot, I can provide that too. Ito yung demonstration ko. Tignan mo ang mga damo. I provide for them. I clothe them. Kung yung mga bagay na ito that is temporal, I can take care of, how much more of you? So He argues from creation. Now, ano po yung dahilan kung bakit ang tao po ay nag-aalala?
Jesus says in verse 30, kay liit ng iyong pananampalataya. Kay liit. Anong ibig sabihin po nung kay liit ng iyong pananampalataya? Does that mean it looks like this or looks like that? Ano po ba itsura ng maliit na pananampalataya? Well, it's not about the size ang pinag-uusapan ho dito. When we talk about how small is your faith, what it really means is how little confidence you have in the Word of God. Saan po ba nakasentro ang ating pananampalataya? Pag hindi po nakasentro ang ating pananampalataya and confidence in the promises of God, that means you will be dominated by worry and unbelief. Ano po ba sinasabi ng Biblia? Ang Diyos ang may hawak ng buong mundo. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. And if you don't believe that, kay liit ng iyong pananampalataya. Kaya ng Diyos na pakainin ng mga ibon, kaya ng Diyos na damitan ang mga damo, pero hindi kaya ni Lord na alagaan ako. Kay liit ng iyong pananampalataya. Kay liit po ng ating pananampalataya pag hindi ho natin binibigay ang ating kinabukasan sa Diyos. Yung mga problema ngayon, dinadala po ho natin in tomorrow. Tomorrow already has its own problems, pero dinadala po natin ang problema ngayon for tomorrow. Iniisip pa natin, what's going to happen tomorrow? But Jesus says, kay liit ng iyong pananampalataya. Bakit po niya sinabi kay liit po ang ating pananampalataya? Is because we don't trust God. The real reason why we worry is simple. It's not because you're not smarter than other people. It's not because you're not educated like other people. It's because we have little confidence in God's Word. Naniniwala po ba tayo nung sinabi ng Biblia sa Lucas 1:37, nothing is impossible with God? Do you believe that, church? Do you believe that Jesus Christ came from a virgin birth? Yes, amen. Do you believe that God is a Trinity? Amen. But then you don't believe that God can provide for you? Amen. Naniniwala po tayo that there's a heaven. Naniniwala po tayo there's a hell. Naniniwala po tayo that God that parted the Red Sea sa panahon po ni Moises. Naniniwala po tayo, ginamit po ng Diyos si David upang patumbahin si Goliath. Naniniwala po tayo that Jesus walked on the water, but when it comes to providing for our needs, paano na lang to? Kay liit ng ating pananampalataya. No wonder why sinabi po ng manunulat sa Hebreo. He says, looking unto Jesus as the author and perfecter of our faith. Looking to Jesus. Natatandaan ko po nung naglalakad ang ating Panginoon sa tubig. Natakot po yung mga alagad. Multo! Ang tapang ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, if you will bid me to go on the water, I will go to you. Sige lang, come. Ang lakas ng loob po ni Pedro, naglalakad po siya sa tubig. Nung nakita po niya yung alon, the Bible says, he started to sink. That is a lesson that teaches us. When you're looking to Jesus, mga kapatid, and you trust in His Word, walang imposible sa mga nagtitiwala sa Diyos. Pero ang aral ho nun is not to be interpreted, kaya pala ni Pedro lumakad sa tubig, lalakad nga din ako sa tubig. That's not the lesson, mga kapatid. Subukan niyo po lumakad po sa Red River during the summertime, sigurado hindi ka lulutang. I guarantee you, you will not walk on water. Because that is not the lesson that Jesus wants to give us. The lesson is, pag nakasentro ang ating atensyon kay Kristo and His Word, ano po ba yung pinanghawakan po ni Pedro why he was able to walk on the water? Jesus says, come. He trusted in the words of Jesus. If Jesus says, come, wala nang imposible doon. Pero what would happen if Jesus didn't say anything? Nakatayo lang po si Kristo doon. Sigurado, hindi lalapit si Pedro because Jesus didn't say anything. Pero dahil sinabi ni Kristo, come, Peter trusted in the words of Christ. Come.
Pero dahil hindi niya iningatan yung salita po na yun sa kanyang puso, nung tumingin ho siya sa ibang bagay, that's when he start to sink. For us, ano po yung bagay na yun? What am I gonna eat? What am I gonna wear? How am I gonna pay the bills? Naku, ang daming i-repair dito. Naku, nasiraan ako ng kotse. Naku, ano yung gagawin ko para sa aking anak? Paano yung tuition nito? Private school pa naman yan. There are so many things that we worry about. House bills, family bills, so many things. And yet we take it upon ourselves to solve the issue, even if it will cost our spirituality. And yung sabi po ni Kristo, kay liit ng ating pananampalataya. Tatandaan ho natin mga kapatid, nakarating ho tayo dito sa Canada, hindi daw ho sa talino natin, kundi dahil po sa biyaya ng Diyos. At dahil po sa biyaya ng Diyos, ibigay ho natin sa Kanya 100% na nararapat po sa Kanya, na inuutos po niya, which is, seek first His kingship and His righteousness. At lahat ng ating pangangailangan, hindi po lahat ng ating kagustuhan sa laman. Nako, sabi ni Lord, seek ye first the kingdom. Ayos yan. TV, Porsche, isang magandang 4x4. Hindi ho yun ang sinasabi po ng Biblia. Kahit irap nyo po ang Biblia 3 times, walang lalabas ho dyan. It is not a genie or it's not a lamp either. The Bible says He will give you what you need. May tinitignan ka na kotse, Magara, Lexus. Ibayin ho natin. BMW SUV. Ang laki ng presyo. Hindi na bali, magkautang-utang, basta makuha mo lang yun. Pero may blessing dito. May isang kapatid na nagsasabi, ito, gamitin mo yung aking scooter. Total, wala ka naman pamilya pa eh. Gamitin mo yan, pampasok-pasok lang. Hindi natin nakikita yung pagpapala na binibigay ni Lord. Ang nakikita lang natin, what we want, not what we need. Saan ba yung trabaho mo? Just 5 minutes away. Bakit mo kailangan ng BMW pa? Premium gas. De baterya lang po yung isa, depende on the model. So we see, mga kapatid, God will never give you what you want kung angkop po sa atin laman. He will give you what you need. Amen? Now, sabi ho dito, in verse 31, kaya, huwag kayong mag-alala kung anong yung kakainin, iinumin, o susuotin. So tapos na po ang araw ni Kristo sa kakainin at susuotin. So ngayon, He says in verse 32, ang mga bagay na ito, eating and clothing and your life, ang pinapahalagaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Aray! Ang daming rebuke po ni Kristo ho dito eh. Look at the style of Christ in His teaching. He says, do not be worried, mga anak. God will provide, God will provide, God will provide. And then may rebuke. Kay liit lang yung pananampalataya. Don't be worried, God will provide, God will provide. Hindi kayo kumikilala sa Diyos. Encouragement, encouragement, rebuke. Encouragement, encouragement, rebuke. Ang ating Panginoon, He is not going to tickle your ears. Yan ang hinahanap po ng tao ngayon, yung masarap na mensahe. Pero walang rebuke. May nabasa po ako, very sikat na church in the Philippines, a charismatic church. Very, very interesting. Nag-quote po sila ng isang teksto po sa Roma 11 and they said, if you are the first fruits, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos, basta ibigay mo lang pera mo sa Kanya, ibabalik niya yan na mas malaki pa. Pero yung first fruits na tinutukoy po sa Romans 11 has nothing to do with tithing. Ang tinutukoy po na first fruits po dyan, yung mga Israelita na nakatanggap, that one day, ililigtas po sila ng Diyos. First fruit Israel, first fruit Gentile. Walang kinalaman po yan sa pag-iika po. And yet, marami po tao, they like a message and sermon that tells them good things, pero hindi sinasabi sa kanila the bad things kung bakit po ganun ang kanilang buhay. Now, kung tayo ho ay nagpapatuloy po sa kasalanan, let me tell you mga kapatid, kung alam mo yung ginagawa mo ay kasalanan, don't expect that God will answer your prayer.
That's very clear in Scripture. Paano ho natin matitiyak that kung ako'y magpapatuloy sa kasalanan, at pag sinabi nagpapatuloy, alam mo kasalanan, nag-e-enjoy ka sa kasalanan, gumagawa ka ng lihim, gumagawa ka sa lihim, and yet you expect na sa konting iyak, konting luhod, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. God won't answer those prayers if you remain in sin. How do we know this? Two passages. Unang-una, Kawikaan 28, Proverbs 28. God will never answer the prayers of those who willfully reject God's word. Proverbs 28, verse 9. Kawikaan 28, talata 9. Proverbs 28, verse 9. Tignan niyo po sinasabi. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya, ay kasusuklaman ng Diyos. If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Anong ibig sabihin po nun? Kung ang panalangin po sa harapan po ng Diyos is an abomination, ang ibig sabihin po nun, it's so filthy, it's so hypocritical, God won't even notice it. Why? Because yung tao na humihingi po ng tulong sa Diyos doesn't want to change. Yan yung tinatawag po sa Biblia as sin unto death. Living in a sinful life without any change, without remorse, without repentance, until death. The second passage, makikita po dito sa Salmo. Psalm chapter 66, verse 18. Salmo 66, verse 18. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Salmo 66, verse 18. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. In English, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Nang ibig sabihin, kung yung kasalanan sa puso, he did not confess to God, iningatan pa niya, itinago pa niya, nilagay po niya sa lihim, ayaw niya sabihin sa Panginoon, kung ano mang kasalanan sa kanyang puso, the Lord would never hear their prayers. Never. Not because God's ear is short or deaf that He cannot hear, but the Bible says, God's hand is not short that He can't reach, nor His ear deaf that He cannot hear, but it is your sins that have separated you between you and your God. So dito, napakalinaw, God doesn't listen to people na talagang willfully and forcefully ayaw sumunod sa kanyang kautusan. Pangalawa, God doesn't listen to people na may itinatago kasalanan sa kanilang puso na ayaw bitawan sa harapan po ng Diyos. So yun po ay ugali ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. So sabi po ni Jesus, ang ating Panginoon, don't be like the Gentiles that don't know God. Ito yung mga hinahabol ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bakit hinahangad nila yumaman? Bakit nagre-reklamo sila na wala sila makain? Bakit ang dami na dinadahilan sa buhay? Ang dami na pagre-reklamo? Dahil yan yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tayo po ba mga kapatid, kumikilala o hindi kumikilala? Dumarating po ang kahinaan po sa isang Kristiyano, yung pag-aalala, pagre-reklamo. Pero kung tayo ho ay tinutulo ng banal na Espiritu na magbago, matatanggal at maaalis din po yun. Pag may dumating na trahedya, Panginoon, kayo na po bala. Instead of yung magdabog ka, maging depressed ka, manatiling kang discouraged, binibigay mo na yun sa Panginoon. If that means you spend lots of time with God in prayer, do so. Do so. Tayo po ba mga kapatid, do you spend time with God in prayer?
Do you spend time with God in meditation? Hindi importante po dito how many verses you read. That's not what devotion is. What devotion is you're understanding what God wants you to know. And you're asking God, Lord, tulungan niyo po ako na may i-apply ho ito. Pastor, 3 verses lang po nabasa ko, pero 2 hours po ako nandun. Talagang, I'm trying to meditate upon it. Tama lang ho yun. Walang kaso ho yun. Pinagbubulay-bulayan po natin eh. There's nothing wrong with that. Aanin mo yung ilang chapters na pinasa, tapos pag tinanong ka, musta na yung pag-aaral mo? Ano yung natutunan mo? Nakalimutan ko eh. That's not devotion. Here's something that I want to encourage you with. There's a certain person that I know. Pag siya po'y nag-aral, ang ginagawa po niya is, let's say, Book of John. John chapter 1 today, babasahin po niya. The next day, John chapter 1, and then John chapter 2. Then the next day, John chapter 1 ulit, John chapter 2, and then John chapter 3. The following day, John chapter 1, John 2, John 3, John 4. Bakit po paulit-ulit? Kasi kung ganun po ang klaseng method and desire po ng isang tagapag-aral ng salita ng Diyos, hindi niya makakalimutan ang salita ng Diyos. Nakatanim ho yun. Kung yung mga Hudyo, yun ang kanilang gawain sa Deuteronomy 6, they study the law of God by verbatim. How much more for us, the Christians? Lastly, dahil ito po yung bunga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, what then does Jesus tell us? Let's look at verse 32 to 34. Matthew 6, 32 to 34. Sabi po niya in 32, ang mga bagay na ito ang pinapahalagaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit, alam ng iyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. God knows our needs. He knows every need. Kaya bago pa ho natin sabihin ang ating pangangailangan, God already knows. Now here's something I've been thinking for a very long time philosophically. Kung alam na ng Diyos ang ating pangangailangan at alam na niya ang ating sasabihin bago pa ho natin sabihin, then why should we even pray? Have you ever thought about that? Kasi sabi ng Biblia, He already knows what you are going to ask Him. So that will lead you to a logical conclusion. Kung ganun pala, hindi na lang ako mananalangin kasi alam na pala ng Diyos eh. But the reason why He wants us to pray, because He wants us to have relationship with Him. Gusto niya marinig ang ating mga iyak. Gusto niya marinig na tayo ay dumidepende sa Kanya. Kahit na pagod ka na. Ito yung sinasabi po ni Pablo sa Roma 8:26. May mga bagay po na ating dinadala, nararanasan na kahirapan that we cannot put to words pag tayo nananalangin. Minsan iniisip natin ang pinapakinggan po ng Diyos yung mahabang panalangin. Hindi ho. Minsan yung isang patak lang po ng luha na nanggaling po sa ating puso. Alam na ng Diyos yun. There are times when you pray, you can't put the words. Ang dami mo na binibitbit sa iyong puso at kalooban. Ang sinasabi mo na sa Panginoon, Lord, you know all things. I give it to your hands. You cry and you say thank you. And then nararamdaman mo yung gaang, yung kapayapaan na dinadala ng Diyos sa atin. How do you know tama ang iyong panalangin? Pag yung binibigay mo sa Diyos ay wala na talaga. Hindi pa pwede, Panginoon, binibigay ko na sa iyo, paglabas mo ng kwarto, dala-dala mo pa rin. Kaya sabi ng Biblia, cast your cares upon Him. Ihagis your concerns to Christ. Don't hold to it, cast it. You have an unsafe family member, cast that before God. May pangangailangan ka spiritually, ibigay mo yan sa Panginoon. May mga tao na mahal mo sa buhay that you want to share the gospel to, ibigay mo yan sa Panginoon. And God will provide the necessary means. Pero hindi lang po natatapos diyan. Sabi po niya in verse 33, kaya
unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng kagustuhan po natin, pangangailangan. Amen. Now, for those who are single in the church, because this is very, very broad, if you are, let's say, a young adult or someone single in the church, hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon ang ating kahilingan na magkaroon po ng partner in life based on what you want. He will give you what you need. And what you need, mga kapatid, ang tutulong ho sa atin to be conformed into the image of Christ. There may be some of you that are praying for whatever needs it is na kailangan po ninyo for your survival, for your living. Hindi ibibigay ng Diyos ang isang bagay that you want that will create conflict sa paglilingkod po sa Panginoon, but He will give you what you need. How do you know kalooban ng Diyos? Hindi naapektuhan ang iyong paglilingkod. That's how you know. Pag naapektuhan ang ating paglilingkod sa Panginoon, sigurado hindi ang banal na Espiritu ang nagbigay hunod sa atin. Because the Holy Spirit wants you to be closer to God, not further away from God. Hindi siya ganun kumilos. At ang basihan pa rin ho natin, Biblia. Kaya sabi po na salita po ng Diyos, unahin mo, therefore, seek first His kingdom. Now, ayon po sa mga commentators in the book of Matthew, what does it mean to seek God and His kingdom? Does that mean seek heaven? Not necessarily. Tatandaan po natin, ang tema po ng book of Matthew is, Jesus is the King of the Jews. So what does kingdom mean in the book of Matthew? It means seek the kingship and the lordship of Jesus Christ. And how are you going to do that? And His righteousness. Kung ano yung tama. Kung ano yung nasa katwiran ng Diyos. Kung ano yung tutulong ho sa atin maging banal sa Kanyang harapan. Yun ang hahanapin natin. That is our priority. Our priority is not secondary things na pantemporal lang. Our priority is heavenly things. Panginoon, what is your will? Ano po ba yung pinapagawa niyo ho sa akin? Ano po yung tutulong ho sa akin maging mapalapit po ho lalo sa inyo? That is what it means when the Bible says, seek first the kingdom of God and His righteousness. At pag ginawa ho natin yon, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Taas nga po ng kamay. Sino ho dito pinabayaan po ng Diyos? Not once. Not once. Sinabi po ni Haring David sa aklat po ng Salmo, I was once young, but now I'm old. But I've never seen the righteous forsaken or beg for bread. Nang ibig sabihin, kahit kailan walang matuwid sa harapan ng Diyos, walang pinabanal ng Diyos, ay pinabayaan ho niya. Not once. So then, he concludes in verse 34, kaya, huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Why? Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. You know, for a long time, hindi ko naunawan, what does that mean? Tomorrow will worry about itself. Does that mean may utak po ang kinabukasan? They have a brain too? No. But what this simply means, mga kapatid, is in their culture, don't bring today's worries for tomorrow. Why? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Di ba sakit ho natin yon? Inaalala po natin yung mga darating po na kinabukasan, hindi nga natin alam kung ano po yung mangyayari. And yet dinadala po natin yung today's worries into tomorrow's situation. Kaya ang sabi po ng isang theologian by the name of D.A. Carson, today's grace is sufficient only for today and should not be wasted on tomorrow. Nang ibig sabihin, may problema po ngayon, may biyaya ang Diyos. May problema bukas,
may biyaya pa rin ng Diyos. May problema next week, may biyaya pa rin ng Diyos. May problema next year, may biyaya pa rin ang Diyos. If there is a trouble today, God has also provided grace today. Now, how do we know this? Dito na ho tayo magtatapos. Lamentations. Panaghoy. Lamentations. Right after the book of Jeremiah. Panaghoy. Chapter 3, verse 22. Panaghoy 3:25. Now this is speaking of the exile of the Jewish people. Now sabi po dito sa Panaghoy 3:22, Lamentations 3, verse 22, sabi po ng Biblia, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Verse 23, araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. The question is, how often does God show His faithfulness? Every Sunday lang? Sabi po sa English, they are new every morning. What is new? Great is your faithfulness. You know why we're alive? Tapat ang Diyos. Alam niyo po bakit may nakain ho tayo ngayon? Tapat ang Diyos. Alam niyo po bakit may naisusuot ho tayo na damit? Tapat ang Diyos. Bukas man, may haharapin ho tayo na trahedya, pagsubok, temptation, pero sabi ng Biblia, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Whatever trials, whatever struggles you are going through, mga kapatid, it might be difficult, pero hindi ka iiwanan ng Diyos. When He said to the apostles, I will be with you till the end of the age, sabi po ni David, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sabi po ng author of Hebrews, trust in the Lord, for I will not fear what man will do to me. The Lord is my helper, I shall not fear. So one of the things that we can learn this afternoon is we should not worry because God is in control of everything. But here is a warning sa mga taong walang tamang relasyon kay Kristo. You should be worried about your tomorrow. If there are some here walang tamang relasyon kay Kristo, you should be gravely concerned about your tomorrow. Kasi kung ikaw ay mamamatay po ngayong gabi, o binawian ka ng buhay kinabukasan, and you have not bowed the knee to Jesus Christ or repented of your sins and trusted in the righteousness of God, sabi ng Biblia, unless you believe in me, you will die in your sins. It doesn't matter kung ilang beses ka pa manalangin. It doesn't matter how many times you go to church. It doesn't matter, mga kapatid, how many times you read your Bible. If there are some of us here today na hindi pa nagsisisi, hindi ka pa handa na talikuran ang kasalanan, may ginagawa ka pa rin na hindi tama, you will die in your sins. And you should be concerned about your tomorrow. Itong pangako po ng Diyos, do not be worried about tomorrow, it's not for everyone. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Kaya nga He made a distinction . Hindi tayo kagaya ng mga hindi kumikilala sa Diyos. So who is the opposite of that? Kung meron hindi kumikilala sa Diyos, then itong pangako ay para sa mga kumikilala sa Diyos. Kaya my encouragement sa atin lahat, mga kapatid, don't be worried. Do not worry. God is in control of everything. God is in control. Kung may gagawin po tayo ng desisyon, isangguni ho natin sa Panginoon muna. Consult Him. Don't do anything without consulting Him. And He will direct our path. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As we pray.